Sumimasen! Ayan, no? Sumimasen po! Sumimasen! Ang lakas! Lakas ang kidlat, no? Kinig Grabe. kaya yun sa mic. Hindi ko number one ang Japan kasi Japan is a difficult and not tourist-friendly country. Una, locals can speak English, so it's difficult to eat and go around. Second, may pabisa-bisa pa. Third, malayo at mahal pa masahe. Fourth, way too crowded lalo sa Tokyo. Hindi ako nagsabi niyan. Buti nang kiniklear mo. Mamaya sabihin nung nakikinig, wait lang, yung mga past episodes sila, They Love Japan, naka 13, 14 times na sila doon. Tapos, ngayon, ba't ganyan yung entrance naman? Ba't ganyan ang umpisa ng podcast episode na to? Kasi nga, yun sa last episode, di ba may reel akong ginawa about dun sa bakit hindi natin number one yung Japan as a first timer. Tapos may nag-comment ng ganun. So sabi ko, ayoko siya replyan on the spot Ayoko magkaroon ng parang debate or whatsoever doon Pero kaya share ko na lang dito sa podcast at malaman mo at malaman ng mga audience natin. Diba? Ganon. Pero, sariling opinion niya yun. Wala tayong magagawa kasi we are all entitled to our own opinion. Okay, So, pero ano masasabi mo doon? masasabi ko sa kanya, di okay lang. Huwag siya sa Japan mag-first time mag-travel. Kung ganun yung tingin niya, especially nung sinabi mo or binasa mo, according to the comment, na may pa-visa-visa pa. O di, ibig sabihin ayaw niya talaga. Ay, di wag. Ang masasabi ko lang, Teng! Mali! Mali! Ewan ko kung anong hugot niya. Di ko alam kung nakapag-Japan na siya or di pa siya nakapag-Japan. Feeling ko hindi pa. Ayun nga kasi based dito, ito yung common na stereotype pag pupunta ka ng Japan Yan, mga Ito sinabi niya. lahat. Crowded ang Tokyo. Sige, gusto debunk ko. Sige. Crowded ang Tokyo. Bakit? Tokyo lang ba ang pwede puntahan sa Japan? Yes. Pero, sige, dagdagan ko pa. Tokyo might be, yes, crowded than other places in Japan. Pero, hindi buong Tokyo. Yes, hindi naman crowded ang buong Tokyo. At minsan pa nga yung Asakusa, walang tao sa gabi. Yun ang pa. Ganda-ganda. Mayroon pang timing, di ba? So, Yes. parang hindi naman, unfair namang sabihin talagang super duper crowded. May ibang spots din sa Tokyo na wala pa masyadong tao. Pero, yes, in terms of mas maraming tao, talagang nandoon. Kasi, unang-una, ang, tawag doon, international airport, nasa Narita. Yes. Tapos, susunod doon, Tokyo. At saka, ayun yung parang capital nila. Di ba, mayroon pang... Wait, capital talaga Tokyo. Di capital na lang. Okay? Di capital nila, Tokyo. Okay? Okay. Kasi parang doon halos lahat nagtatrabaho Di ba, meron Ayun pa nga. Parang Manila. Yes, parang pag weekend nila, nawawala ng tao sa Tokyo. Oo. Baliktad kasi umuwi sa mga probinsya. Yeah. Kasi ang dali lang umuwi dahil ilang oras lang ang Shinkansen or bullet train. Yes. Kahit hindi lang Shinkansen, even their rapid trains. Oo. So, pwede silang parang, for example, kung taga Cavite ka, kung taga, sabihin natin, Quezon na lang. Okay. Pwede kang magtrabaho sa Maynila. Ganun po ang Japan. Kahit nung pangatlo yan na malayo at mahalang pamasahe, parang hindi. Lahat naman. Oo nga Kumbaga halos lahat ng country parang pare-parehas lang in terms kung mamasahe ka from here papunta doon. Di ba nga mas gusto natin yung Japan kasi same lang sila ng price sa seat sale ng Hong Kong, di ba? Nga Oo. Pero yung train, namamahalan naman ako sa pamasahe sa train, pero worth it. Baka di niya alam kung paano mga Tokyo Subway Pass, mga Pwede. Osaka Subway Pass, JR Regional Pass, kasi yun yung magpapamura ng mga pamasahe mo Di ba? Yun. Tapos, ito, yung second, may pa-visa pa. Ano problema doon? Anong problema doon? Oo nga. Baka, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt si commenter. Baka ayaw niya mag-asikaso. Di ba? Halos lahat naman tayo, ayaw natin yung part na yun Pero, kung gusto nating puntahan yung bansang yun, magko-comply tayo. So, siguro, siya yung, wala sa, hindi niya talaga gustong mag-asikaso ng any papers or documents. So, ekis na sa kanya kapag may visa. Wag ka na mag-travel. Exactly. Sabi ko nga, di ba, okay lang, di wag ka mag-Japan. Di ba? Tapos ito pa, locals can speak English, so it's difficult to eat and go around. Cannot? Oo, can't. Speak English daw. Hello, nung pumunta tayo sa Taiwan, parang halos doon pa yung
nahirapan tayo may pag-usap ng English. Yes. 'Di ba? And even in first time natin sa Kota Kinabalu, I remember doon, naliligaw tayo tapos nagtanungan ng direction. Tapos sabi lang sa akin, hindi siya umiyak. 'Di ba? Parang gusto niya akong tulungan pero di na ma-relay in English din. Oo. So I think naman hindi porket hindi magaling sa English isang country is pangit na agad. Alam ko yung France, pag pumunta ka sa France, bira din yung English doon, 'di ba? Yes, marami naman bansa na hindi talaga ma-English. Pero alam nyo, charades lang yan. Oo nga. Tsaka hindi porket magaling sa English ang isang country is maganda na, ha? Oo nga, no? Tama ka dyan. Ay, ang ganda ng point na yun. 'Di ba? Pero yun nga, tayo nga 'di ba nakakapunta ng sige, sabihin na nating hindi rin natin alam yung language nila. Tapos sila din wala ring alam sa English, wala tayong meet halfway. Ang gagawin na lang natin, common sense, context clues, and ano tawag doon? Yun nga, parang charades. Oo nga. Tapos nagkakaintindihan naman, nakaka-survive naman. Tapos difficult to go around, hindi kasi yung mga train station may English na rin eh. Ay, pero Diba? baka ang point niya dyan, yung parang mahirap intindihin yung mga pasikot-sikot. Kasi di ba parang snakes and ladders yung ano nila, lalo na yung train system na honestly ako hindi ko pa rin maintindihan until now. Pero ang point niya kasi mahirap mag-go around dahil hindi sila English country. Siguro. Kaya, diba ang daming mga English dun eh. Parang lahat ng sinabi niya negative, no? Which is okay lang naman. Hindi naman pinipilit ng Japan na pumunta tayo. So, okay lang yan. Meron pa. Ate, yung kuya. Hindi daw tourist friendly ang Japan. Oh, yun. Diba? Oh, baka may mga nabasa kasi siya, yung mga may discrimination, ganyan, which honestly medyo naka-experience din tayo minimal sa Japan kasi parang tinitigan tayo mula ulo hanggang paa. Tapos nakwento na natin yan sa podcast and sa vlogs. Yeah, kaya nga feeling ko baka hindi pa siya nakapunta sa Japan at nagre-rely lang siya doon sa nakikita niya sa online eh. Kasi ganoon din tayo, nung pumunta tayo sa Korea, akala natin more racism sila, 'di ba? Pero pagdating natin ang babait ng mga tao, 'di ba? Subjective talaga. Parang depende kung anong matimingan mong experience. Iba-iba kasi tayo ng may experience. Tas 'di ba kahit tayo may close friends tayo na talagang ayaw na ng Korea kasi nga pangit yung na-experience nila. Samantalang tayo naka-isang beses pa lang pero wala tayong ganung na-experience. So gusto natin siya. Depende talaga. Pero on the good side naman, dun sa reel na yon, marami naman nag-agree dun sa, oo nga, mahirap nga i-number 1 ng Japan kasi tataas talaga standard mo eh. Yes. Na pag pumunta ka sa ibang bansa, parang may expectation ka na dapat ganito eh. Ay, hindi ganito, transportation pa lang, di ba? Oo, pero sabi ko nga, may nireplyan akong isa doon na, why compare, ganyan-ganyan. Sabi ko, parang normal lang naman na magkaroon ng comparison kahit saan tayo pumunta, di ba? But don't let those differences parang stop you from exploring other places. Kumbaga, di ba tayo lagi natin mindset, hindi Japan yung pupuntahan natin ngayon. Adjust tayo. Parang mindset natin yung sarili natin na ganun. Kasi gusto pa rin nating i-experience yung iba. Pag parang nag-stop ka kasi na, di naman Japan levels yan, ayoko nang puntahan. Wala na, di na-stuck ka na sa Tsaka paano malalaman na kung Japan level siya or hindi, kung hindi mo pa napupuntahan, di ba? Oo nga, no. So, ganda ng point mo talaga lagi, Di ba? Di nagre-relay ka naman sa TikTok, di ba? Sa FB. Kaya, diba? dapat open lang tayo. Totoo. Di ba hindi tayo priority puntahan na bansa. Pero hindi natin sinasabi, hindi namin pupuntahan yan ever. Open pa rin tayong itry. Malay mo, bukas biglang na dun tayo. Ganun. Diba? Ganun. Kasi nga, kailangan mo talaga ma-experience eh. O speaking, just sa medyo lower priority. Nakita ko yan kasi doon sa mga comment eh. Diba? So why try China daw? Kasi mas maganda daw sa Japan or similar lang. Di ba? Pinost ko yan. Kasi ang dami rin na nagre-recommend. Parang nambubudol na, not until you try China. China is underrated. Tapos mayroon pa, mas maganda ang China sa Japan. Talagang ganun nga eh. Nakikita ko dun eh. Statement talaga nung ibang talagang mas gusto yung China, which wala naman tayong problema doon. And malapit na tayong mabudol. Oo nga. Honestly, kasi I'm a fan of Chinese food. Yes. Yeah, English yun You're a fan of Chinese food? Yeah. So,
parang exciting para sa akin makatikim ng authentic fried rice ng China. Speaking of food, kaka-comment lang ng The Balsters. Hi, The Balsters. Hi! Sabi nila sa China, mura daw ng food, mura ang taxi, and then halos hindi sila humawak ng local currency, ng pera nila kasi lahat is digital. Maganda yun. Yes, di ba? And marami din talaga nagsasabi, even yung friend ko Ang tahimik daw ng China, yung mga kotse, na pag nag-vlog ka sa labas, wala kang maririnig na boom! Talaga? Oo, So, sabi. Kasi mga EV. matatahimikan. Okay. Yeah. Pero sa tao kaya, maingay din daw? Or tahimik? Yung kasi yung medyo kaya nasa lower priority natin siya, yung culture. 'Di ba? Kasi alam ko hindi naman lahat ng Chinese is ganun. But yung na-experience natin, for example, sa Japan, sa Pilipinas mismo, parang ginadji sa lahat ng bagay. Yung tipong pipila ka, parang pag may konting gap, sisingitan ka. Sabi sa comments yon. Ito, Diba? based sa comments dun sa past video namin, na hindi niya raw bet kasi nga may singitan daw talaga ng pila. Tapos mayroon namang nag-debunk na ako, many times na ako sa China, never naman ako nasingitan ng pila. So, iba-iba ulit ng experience. Kaya, you have to find it out for yourself. Yes, yun nga. Siguro, kaya hindi siya nasingitan dahil dikit-dikit sila. Wala nang space para sa singit. Kasi sa Japan kasi, natural yung may space May Diba? social distancing May na dun. social distancing So parang mag-a-adjust ka sa culture. Yes. And isa pa yung ingay. Naranasan natin sa Taiwan na medyo mas maingay sila compared sa Japanese. Even Korea, di ba? Mas maingay sa Japanese. Pero hindi naman tayo parang na-intimidate whatsoever. Kasi maingay din naman sa Pilipinas Yes, Hello, sanay diba? tayo dyan, to be honest. Kaya siguro yung ibang medyo may bad impression sa Japan, sanay sa Pilipinas na lively. Doon bawal kang kumbaga, kuya, bawal kang ganon, Oo di ba? nga, no. Dito normal yon, yung Oo. parang medyo sisigaw ka ng konti para marinig ka kasi malayo kayo mag-usap. Sa Japan hindi normal no? Normal dito sa Pilipinas yung magkalayo mag-usap palagi, no? Magkano yan? Ilan? Diba? Stress! Kaya alam mo na yung minsan yung kwento ng buhay nila kasi nga naririnig mo Hindi lang kapag sa personal kayo sa phone. Oo. Di ba maririnig mo na agad, may utang yung kapitbahay niya sa kanya. Diba? Sinarinig mo. Normal yon sa Pilipinas. Even sa nag-Taiwan tayo, di ba? May narinig tayo nag-uusap din sa phone ng malakas. Sa bus ba? Sa bus ba yun? Sa bus pa yun, di ba? Sa Japan, hindi So kaya... Bihira. Meron Bihira. din, pero bihira. Sobra. Usually pag weekend, nung pumunta tayo saan ba yun? Di ko matandaan. Kamakura? Hindi. Uman ng seaside. Umino Nakamachi? Ayun, di tama ba? ba? Basta parang sa Fukuoka. Di ba parang weekend yun, tapos peak yung Nemopila. So, ang ingay doon sa tren, nagkukwentuhan yung mga matatanda, Ang yung mga galing mo bata. nga nun mag-observe sabi mo, pakinggan mo yung paligid, ang ingay, tas lahat sila halos nagkukwentuhan, nag-uusap. So, mukhang festive, lively yung day na yon or maybe yung lugar na yon. Kasi, hindi yun normal sa Tokyo kapag nag-train tayo sa Tokyo Doon talaga, sabi ko, oo nga, nung ingay, so pwede rin tayo mag-usap. Nang medyo, hindi naman sigawan. Pero pwede, kasi sila ginagawa. Mukhang normal, mukhang okay ang vibe, ganon. Diba? Sa Tokyo, pag nasa tren ka, di ba? Tapos nahulugan mo yung barya. Ting, 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 ting. Sumimasen! Ayan, Sumimasen po! Sumimasen! Ang lakas! Lakas ang kidlat, no? Grabe. Dinig kaya yun sa mic kasi maganda naman yung mic natin. Yes. Pero sana dinig para maganda. Oo nga, may biglang. background noise ng kidlat. Sumakto kasi sumimasen. Di ba? Ang kulit I lost my train of thought. Wow. Meron pa. Sa China kaya may lesser priority tayo din. Yung smoke, yung amoy ng sigarilyo. Tama. Di ba? Maraming nag-attest Marami ring nag-comment and even yung mga friends nating travel creators na nagpupunta ng China at love naman nila ang China. Aminado sila na smoking culture Yeah. or mas smoke talaga everywhere daw sa China. Kasi ako, huwag na tayo magpaka-plastic. Nag-yosi din ako dati. Same. Yes. Diba? We did that. Ang problema kasi pag nag-stop ka, hindi dahil hahanapin mo, parang naglalaway ka ulit sa yosi. Hindi, parang mas lalo nagiging sensitive yung ilong mo na ayaw mo siya. Totoo. Di ba? Parang yak mo siya. Yak na yung Yak ako amoy. kadiri. Yak ako kadiri. Kadiri yung amoy natin dati. Oo, yun yung gusto ko sabihin. Yak ako kadiri.
Yun, di ba? Masakit siya sa ilong. At saka one time, di ba, nung 2023 winter, 2022 yun eh. December pa yun ng 2022. Oo nga, December 2022 sa Japan, sa Tokyo, may na-experience tayong isang love hotel yun eh. Oo nga eh. For one night, kasi mura siya. Tapos, nilipat naman kasi tayo. Yung room natin, non-smoking room. Pero may parang, siguro yung floor na yon, smoking room yung ibang floor, umamoy sa room natin. Yeah. Nagkasakit ako, di ba? So Yes. parang, isa pa yun, kaya siguro tayo parang hesitant mag-China kasi nga mas-smoke, tapos ang sensitive na ng ilong sa smoke. And na-experience ko nga, nagkasakit ako sa trip dahil sa amoy ng yosi. Tapos, So paano pag yun nga everywhere ganun? Di ba, ultimo mag-taxi ka daw, di ba, amoy sigarilyo. Even hotel. Yeah. Sabi ni Doc, hindi daw nag-yosi sa loob, pero galing yosi siya. So as in, kakasmoke niya lang sa labas, pumasok siya sa loob para i-assist siya. So amoy yosi si kuya mo. Ganon. So yung yung ventilation, baka iisa lang yung ventilation nun. Pwede. Kaya, ayun, Pero, kawawa ko. Balik natin sa sinabi natin kanina, hindi natin yon hahayaang mag-stop sa atin to explore that someday. Hindi siya anytime soon, but definitely mapupuntahan natin yan someday. Kiniklaim ko na. At dahil dyan, magbubuk na ako papuntang China. Yan na po. Speaking of booking, alang mahal na ng book ngayon. Paglabas nito August 1, Oo nga, no? tumaas ulit ang fuel surcharge. Starting August 1 ba? Oo. O yan, sakto. Paano na? Paano tayo magbubuk lalo? Wala na. Sana nakabook na tayo. Today? Today kasi is July 31. So, last chance natin mag-book kung magbubook. Pero baka local Kung muna. meron. Kasi ang ganda na sinabi mo eh. Ano? It is a practice for me dahil kagali ko lang sa aksidente. Accident, sa head trauma. 'Di ba? Baka pag medyo malayo o medyo mahaba yung stay, baka mapagod or worst may mangyari, 'di ba? Yeah. So, magpa-practice muna tayo ng mga mini trips. Yes. Bago tayo sumabak ulit sa mga long trips na malalayo. So, right now, 3 months na tayong nasa bahay. 3 months na tayong walang gala na nakakapanibago ng slight kasi for the past 2 years, almost monthly meron. Kundi monthly, every other month. Oo. So ngayon yung pinakamahaba natin sa bahay in 2 years or more. Okay lang. Parang lately nakapahinga naman tayo. Parang well-deserved rest din. Tapos, dumagdag pa, dumabi nga yung parang ayaw talaga ng kidlat. Sana narinig nyo yun. Ayaw Parang, ng kidlat na. na dito lang tayo sa bahay, parang sinungaling. Gusto nyo talaga mag-travel, along hindi kayo bored. Pagkatapos ng podcast shooting nyo na to, magbubuk kayo mamaya. Diba? Kunyari pa kayo. Ang kidlat ay senyales na nagagalit. Ang nasa taas dahil sinungaling ka. Feeling ko magbubuk nga tayo pagtapos ito eh. Oo Kasi nga may plano na tayo. Yeah. Speaking of plans, sabi nung isa, wala lang. Kasi siya yung nag-comment, yung isang listener natin na OFW, hello ulit sa'yo. Ang pangalan niya ay Mark. Oy, hi Mark. Hi Mark. Hi Mark. Oh, hi Mark. Yun, sabi niya, longer episodes naman daw. Tapos, di ba, unang sabi niya, parang, sana local trips kasi as an FOW. Ano yun? FWO? As an OFW, namimiss ko ang Pilipinas. Tapos ngayon naman, ang comment niya ay, longer episodes, please. Kaya ba natin? Siguro kung hindi umulan. Dumidilim na naman Oo eh. nga Tsaka eh. umuulan, guys. Hindi. I mean, kaya ba natin in terms of, boses ba natin? Tatagal ba? Yeah. Diba? Di ba sumasakit lalamunan mo dyan? Pili ko kaya naman kasi meron tayong pinakamahabang episode. Si JP, si paring JP. Pag may guest, feeling ko kayang-kaya. Oo. Kasi ang ganda ng kwentuhan eh. No? Yes, tsaka kasi, pag may guest, may chance tayong tumahimik. Kasi pag siya yung magsasalita, okay, mapapahinga yung lalamunan ko. Yeah. Speaking of guest, mukhang sa mga August siguro or September, magkakaroon na ng mga guest ulit. Yes. Di ba? Lalo kung magta-travel tayo. So, sana may mag-guest din tayo. And yung may mga pahinga na tayo. Kasi, to be honest, very jam-packed ang ating this week and Next week. So, baka may mga mag-guest tayo dito sa podcast. Yes. Diba? Gusto ko rin malaman, kung may makapakinig nito, carry nyo ba ang podcast na iba-iba yung
setting. Oo nga, Yung tipong sa labas. Talaga. Nagawa na natin yun. Pero dalasan ba natin? Gusto nyo ba? Outside setting? Tapos habaan nga ba ang episodes? Or keep it this way? Mga around 20 to 30 minutes? So marinig yung mga comments nila. Oo nga. So, dapat, comment lang kayo dyan. Tapos, don't forget to rate us 5 stars sa Spotify para marami pang maka-reach nitong, natin, travel podcast. So, feeling ko, yung paiba-iba ng setup, feeling ko okay lang din sa kanila eh. Travel podcast eh. Oo nga, no? Diba? Moving talaga tayo. Ano tawag doon? Mobile. Yeah, kaya ito, ang ating mic is mobile also eh. Hindi yung katulad ng yung isa sa mga guesting natin. Wow, may guesting! Oo, nag-guesting nga pala tayo. Na ganun talaga. Iniisip ko kanina, bakit nga ba tayo na busy this week? Nag-guesting nga pala tayo sa isang podcast, yung pala yun. Sana lumabas na or baka kung hindi pa lumalabas, i-share naman namin. Kaya follow our socials also. Yun, nag-guest kami sa isang podcast, magandang kwentuhan din yun. Banggitin na natin siya, si Clean Talks Podcast. So, nag-guest kami doon. Tapos, ano ba? Actually, medyo travel yung usapan. Kasi nga, alam niya na Tara Podcast is tungkol sa travel and real adulting. So, yung naging guesting natin doon ay tungkol sa travel. Yung mga tanong ng host natin na si Miss Kat. Travel talaga, tsaka maturing, adulting. Actually, yung maturing yung medyo gusto kong part ng usapan natin. Oo, mas malalim yun. Ang lalim nun. Nasa may bandang gitna ba yun? Hanggang dulo. Isa pa yun. Baka gusto nyo pa ulit ng mga real adulting episode kasi ang dami namin ma-share ng mga parang ganon. Kasi nga, ang dami namin pinagdaanan sa buhay. Hindi, joke lang. Horny mo. Hindi, kaya joke lang eh. Sakto lang. Kumbaga, sakto lang lahat. Ang ganda. Hindi ko makakalimutan yung sinabi nyo dun eh. Iba-iba kasi tayo ng journey. Yes. Diba? Iba, sabihin natin, mataas na agad ang kanilang starting point. Yung iba naman, mababa ang starting point. Tapos yung iba naman, mabilis tumakbo. Yung iba naman, mabagal tumakbo. So, yung success is iba-iba din. And yung pinagdadaan natin, iba-iba din. Kaya it's useless to compare. But go on your own path. Yan. Wala akong H eh. Oo nga eh. Ang ganda. Sana may mag-comment kung gusto ba nila na ganong topic or relationship topic kasi hindi natin na masyado napapag-usapan about us. Parang hindi tayo sanay magkwento ng love story. Pero kung may gusto sa mga Taranyans at may isa pang comment, suggestion niya, sabi niya, please change kaarat from Taranyans. So, Taranyans, di ba? Yun na yung tawag natin. Sabi niya, kaarat. So, let us know din anong thoughts nyo about it. Di ba? Ang sarap ng merong nababasang comment kasi meron tayong mapapag-diskusyonan, may mapapag-isipan. What if try natin to, ganyan. Kaya ayun, kung gusto nyo relationship, walang problema, bibigay namin yan sa inyo. Ano ba naman yung magkwentuhan dito at i-record tas i-share sa inyo, di ba? At ewan ko lang, siguro gagawin natin next episode relationship kung may magko-comment ng mga 10 sa Spotify. 10? Ayaw kasi pag-usapan eh kasi alam na iya ako eh. Pero malay mo, kahit isa, dalawa, we 10. value your comment. 10! Hindi, kasi sige, bigyan na natin ng konting entry. Wow! Ano? Yung aming love relationship, kakaiba eh. Wow. So, hindi siya common. Pa-intro. Hindi siya common. Yes. Kaya, parang di ko alam kung magugustuhan niyo yung kwento. Di ko alam. Kung gusto nyo mag-reenact kami na parang DJ sa radyo. Tapos yung may dramatization. Yung dramatization, yung mga ganito yung mga boses. Nasaan ka na? Mga ganun. Kanina pa kita hinihintay. Na-late ka na naman sa pagkikita natin. Hala, ayoko na. Kasi naman, Traffic. at hindi ko natanggap ang text mo. Parang ano ba naman? May binabasang script halatang halata eh. Anyway, ganda-ganda lang usapan. At Yes. mag-join kayo sa FB community kasi ang dami na nagko-comment doon. At nagjo-join. At nagjo-join din. So, maganda. Ang sarap may pagkwentuhan sa inyo. Ang sarap makibasa yung mga comment nyo. Kahit hindi namin kayo directly kausap na, syempre kami lang naman at camera lang to. Pero nakakausap namin kayo sa comment section. Yes. Enough yun. Enough na yun. And maybe let's do more. Maybe sa community nga, anything. Di ba? Yeah. Ayun na naman yung kidlat. Makikita nila yun. Napagano'n ako. Di mo na nakita yung
Yung Hindi. kidlat, Kasi grabe. ikaw nakaharap sa bintana. Siguro, it's Yes. time to no? Siguro. To wrap up this kasi nga, yung sinampay ko. Wrap this up. Wrap this up. Guys, siguro kung sinong mga OG dyan na Taranyans, siguro i-compile yung mga mararami kong mga mali-maling words. Okay lang sa akin kasi, Jumbled, ka talaga no? yeah, ganun talaga ako eh. Yeah. So, thank you for listening Thank you. to the Tara Podcast. I'm your host, Jamie. And I'm Jan. So, kita-kits every Monday, 5 p.m. And ayun nga, don't forget to rate us 5 stars sa Spotify. And also follow para di nyo ma-miss out yung mga episodes. See you again next week. Bye!